Yung pagtatanim ng tubo, mahigit 6 months yan yung cultivation natin. No? Yung pag-araro, pag-preparation ng lupa upang taniman ng patdan o skin top. Mayroong isang 1 month na magtutubo na yung patdan. Mayroon ding maghihilamon kasi magkasabay yung pagtubo ng tubo, kasabay yung mga damo. Within 1 month, i-weeding yan o maghihilamon, no? Tapos, 3 application ng abono hanggang sa 6 months siya. Tapos, ang abono ng first application, mag-aararo yun para matabunan yung abono. Yung araro, within 3 months, 3 beses na mag-aararo rin. Pagkatapos ng 6 months, mag-close na yung trabaho sa kultibo kasi matataas na yung mga tubo within 3 to 4 months. No? Within 6 months, maghihintay na yung may-ari ng tubo para sa maturity ng tubo niya. Wala ng trabaho yung mga sugar workers. Magsasara na ang farm. Pagkatapos ng maturity, maghintay ng 3 buwan. Yung 3 buwan na yan, yung tinatawag na off-milling season o timpumerto. Pagkatapos ng 3 buwan na timpumerto, papasok na yung pag-ani ng tubo. Pag-harvest nun, mag-hire siya ng tracking, babayaran yung per ton. Halimbawa, ang per ton, ang pagbayad ay 400 piso per ton. Kung ang isang hektarya, makaharvest siya ng 80 na tulinada, babayaran niya ang 400 pesos per ton sa pag-harvest. Yung expenses naman sa manggagawa sa pag-harvest, binabayaran niyo ng 400 din, gapa sa loading ng tubo sa hauler. No? Maliban pa yun sa maliliit na mga gasto niya sa harvest time. Yung tip ng driver, bigyan rin ng 500 ang per trip na magdadala ng tubo sa mailer. Ganyan din sa pagtrabaho sa mga maliliit na planter, yung nag-harvest ng tubo ay binibigyan yung pagkain ng small farmers. Halimbawa, na-harvest mo na, nakakuha ka ng 80 tonelada sa limbawa, i-compute na yon ng mailer. Limbawa, ang 80 tonelada nimo, bibigyan ka ng LKGTC, yung purity ng sugar mo, bibigyan ka ng 1.5 LKGTC. I-times mo sa 80 toneladas mo, mayroon kang 120 bag ang iyong production sa 80 tons mo na ipasok sa milling, no? Sa 1 hectare. Yung 120, minus yan ng meal share. 25 to 30% na meal share. Halimbawa, minus 30%. Ang naiwan sa iyo, 80 bags ang naiwan sa small planter. Yung 80 bags mo, bibilhin ng trader. Sa nakaraan, yung presyo ng mill gate, 2,250. 80 bags times 2,250, yung 180,000 na gross income, i-minus mo yung mga gastusin mo sa 1 hectare sa loob ng isang taon. Yung abono mo sa 1 hectare, dapat mayroon kang iabono na 21 bag na abono sa isang hektarya. Diyan, i-minus mo na yung sa harvest mo, pila na gasto sa tracking, na gasto mo sa mga manggagawa, pila ang gasto mo sa mga incentive. Dito sa maliliit natin, sa mga kasapi namin na mga carp fisheries, yung naiwan sa kanyang kita, ang nito niya, kung i-minus mo yung mga production input niya. Halimbawa, mayroon siyang magagastusin na 80 to 100,000 sa production input niya. 100,000 hanggang matapas, no? Mayroon siyang 80,000. Ang 80,000, babayaran niya pa yung na-loan niya. May interest yun na kapital. Halimbawa, may na-loan siya na 40,000. Ang naiwan sa kanyang nito, 40,000 na lang. Yung 40,000, i-divide mo sa 10 months, magkano ang yung kita per month? Mayroon kang kita na sobra 3,000. Yung kita mo within 1 year. Wala kang income. Kasi ang 3,000 per month mo, nakakain mo na yon sa pamilya mo. Nagagasto mo na yon. Ganyan ang sitwasyon ng mga maliliit na planters. Kapag ina-exploit pa siya ng trader, wala na siyang maiwan sa kanyang. Kaya ang panawagan namin, dapat mayroong subsidy sa production sa tubuhan at mga kompensasyon sa mga sugar workers. Kasi ang pagtanaw namin,
ang sugar workers ay part siya sa isang industriya sa pagpalago ng industriya ng asukal sa buong Pilipinas. Dapat sa contribution niya sa gross national product, dapat mayroong kompensasyon ang mga maliliit na mga farmers at saka mga sugar workers upang i-support para sa kanyang subsistence na kailangan sa kanilang pamilya.